Dumulog sa NBI ang mga magulang ng grade 4 student na namatay matapos sumama ang pakiramdam kasunod ng deworming activities sa kanilang paaralan sa Cavite. Hiling nila hustisya. Iniimbestigahan ng PNP at DepEd ang insidente. Saksi si Oscar Oida. Bibo, mabait at masunurin. Ganyan inilarawan ng kanyang mga magulang ang grade 4 student na si Rex. Pero hindi akalain ng kanyang pamilya na ilang araw bago ang ikasyam niyang kaarawan, magtatapos ang kanyang buhay. Kwento ng kanyang mga magulang, nagsimula umunong sumama ang pakiramdam ni Rex matapos painumin ng pampurga sa kanilang paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 2. Sabi niya sa akin, Mama, half day ako. Bakit ka mag-half day? Sabi niya, susuka ako kasi uminom daw siya pinainom siya ng niya ng pampapurga. Sabi ko, kailan? Sabi niya, pagkatapos ng mama na recess, natulog siya dyan. Tingnan ko siya. Umulay dito niya para pag ganun ko, mataas na ng lagnat. Kasi maya po, nagsusuka na siya. Tapos pinainom ko na siya ng mga hanggang gabi, nagsuka na siya, pinainom ko siya ng paracetamol. Wala, sinuka din niya. Kinabukasan, dinala siya sa klinik. Pero nang makita ng doktor ang kanyang kalagayan, inilipat siya sa mas malaking ospital. Pagdating po doon, sunod-sunod na yung seizure niya, hindi na namin na sunod-sunod na talaga. Hanggang sa 50-50 na siya. Tinidikan na siya sa yung ng puso niya, nang hina na, wala na pag 10 na daw sabi ng doktor, hindi daw pwede, hindi. Ayun, patay na po siya nung pagkagabi na. Tinigilan na po ng doktor yung pag-revive niya. Nire-revive po siya. Lumalaban siya, ma'am. Masagot talaga, wala ng anak. Marami. Base sa kanyang death certificate, septic shock ang ikinamatay ng bata dahil sa impeksyon sa kanyang central nervous system. Walang ibang nakikitang dahilan ang mga magulang ni Rex, kundi ang anilay pampurgang ipinainom sa kanilang anak. Nakipag-ugnayan na ang mga opisyal ng Department of Education sa eskwelahan, maging sa mga pulis para sa ikareresolba ng insidente. Anila, ang ipinainom na gamot pampurga ay bahagi ng kanilang programa. Ayon pa sa DepEd, bukod kay Rex, ilan pang mag-aaral ang sumama ang pakiramdam. Normally kapag magsisimula na yung feeding program, nagkakaroon na po tayo ng deworming kasi siyempre pag nag-feeding tayo, kailangang malinis doon sa mga worm. Sa ilalim ng programa, pinapayagan ng mga guro na magpainom ng pampurga sa gabay ng mga school health personnel. Trained and oriented po sila and then binabantayan po sila of these adverse events following deworming, kaya po nakuha po natin kaagad yung report of several cases at nakapag-responde naman po yung mga health personnel dito po sa DepEd. Ayon sa DepEd, dati nang nakaranas ng adverse effects ang ilan sa mga nakainom nito, pero di naman daw humantong sa pagkamatay. Yung report sa amin, 7. 7 yung nakaranas ng adverse effect or side effect nitong deworming. Pero after a day, okay na sila. Suspecha ng tsuhin ni Rex, wala sa kondisyon ang bata nung siya'y painumin ng pampurga. Dapat, kung bago niya bigyan ng gamot, dapat kinonsidera niya yung vital sign ng bata. Kasi na-inorientation naman sila eh. Kung may kain, may sipon, may sakit, kung may nararamdaman. Hustisya naman ang panawagan ng kanyang mga magulang. Hanapin natin ang justisya para malaman kung ano nangyari sa'yo na. Sana makawit natin ang justisya kasi sobrang sakit. Kanina, dumulog ang mga magulang ni Rex sa National Bureau of Investigation. Ang Philippine National Police nagsasagawa na rin ng investigasyon kaugnay sa insidente. Ang Chief of Police po natin ay kasalukuyang nakipag-coordinate sa DepEd for the conduct of a joint investigation. This does not mean na meron po tayong nakikitang negligence or any liability there, but there was a death and a child at that. Nananawagan naman ang DepEd sa publiko na huwag agad maghusga hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng investigasyon. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Patay ang isang graduating student matapos mabagok ang ulo ng mahulog umano mula sa tricycle sa Bulacan. Hinala ng kaniyang pamilya, may foul play sa insidente. Saksi si Donating Cungco.
Sa kuha ng CCTV sa Barangay Borol 2nd sa Balagtas, Bulacan noong July 8 ng gabi, sumakay ng tricycle ang 23 anyos na si Florence Lai Claro. Maya-maya, narinig sa kuha ng isa pang CCTV ang tila malakas na paglagapak bago sumigaw ang ilang residente. Sa isa pang anggulo, nakitang huminto ang tricycle at bumaba ang driver para tingnan ang nangyari. Hindi na nahuli cam pero nahulog na pala noon sa tricycle si Florence at nabagok ang ulo. Pero tuloy lang ang andar ng tricycle. Kinailangan pa umanong habulin ito ng isa pang tricycle bago balikan ang biktima. Pagdating doon, nireport sa amin na tumalon. Hindi naman nireport na galing sila sa ospital na, tinanggihan. So tulog yung bata, tinatanong ko kung nakainom ba o paano ba. Inunat ko yung paa niya, ginigising ko siya sa mukha. Ate, ganoon lang. Tapos talagang naghihilik lang siya. Ang kwento raw ng tricycle driver sa kanila, tumalon umano si Florence kaya nabagok ang ulo. Sa halip na idiretso sa ospital, inuwi muna ang biktima sa bahay ng kanyang kaanak. Noon pa lang nagpa siyang isugod sa ospital ang biktima na namatay kalaunan dahil sa matinding pagkakabagok. Hinala ng naulilang pamilya may foul play sa insidente. Paano nahulog ang anak ko? Ano nga ang nangyari? Bakit nahulog ang anak ko? Maraming tanong na walang sagot. Ang inaano ko lang, hustisya. There's something na missing talaga po dun sa story. Sabi nila hindi namalayan. Tinanong ko yung nasa loob, bakit mo hindi namalayan na nalaglag? Sabi po niya ay napuwing daw po siya. Hindi po nila tinulungan. Mabuti na lang po mayroon nakahabol sa kanilang mga bystander doon para pabalikin sila at tulungan yung biktima. Sabi po nila, allegedly, base doon sa kanilang version is nalaglag po daw yung biktima. Nangangalap pa rin po kami ng witness or ebidensya na magpapatunay doon sa kanyang claim. Ayon sa pulisya, itinanggi sa kanila ng tricycle driver at kapatid nito na may nangyaring foul play. Pero sinisilip pa rin ang hindi agad pagtulong ng magkapatid sa biktima. Sa ngayon po, ang aming pag-iimbestiga ay doon pa lang po sa reckless imprudence resulting to homicide. And then yun nga po yung abandonment of one's victim. Ayon kay Niela, graduating pa naman si Florence pero dahil wala na siya, ang pamilya niya ang dumalo sa graduation. Matagal na panahon nag-aral ang anak ko. Graduation day, hindi nakaaten ang anak ko. Saan nila nilagay sa kabaong na dapat ang anak ko masaya na umaakyat. Ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi. Nanindigan ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na seryoso at totoo ang pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker noong 2024. Dagdag ni Attorney Jeremy Lotoc, mapatunayan man o hindi na may kinausap na hitman ang Vice Presidente, may sapat pa ring basehan para sabihing grave threat ito. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang bilang pangalawang witness ang prosecution si Attorney Jeremy Lotoc. I, Jeremy C. Lotoc, do swear. Bukod sa pagiging hepe ng Cybercrime Division ng NBI noong 2024, si Lotoc ang head ng investigation team sa pagbabanta ng bise sa isang online media briefing noong November 23, 2024. Sa naturang media briefing, nabanggit ng bise na may nakausap na siyang tao para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Is this contained in your investigation report? Yes, sir. What made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. The Vice
President was furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses po siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House. Isa-isa namang inilista ni Lotok ang 7 timestamp ng naging pagmumura ng bise. Why is this a factor in classifying her threats as serious and real? Yes, Your Honor, it's very much factor because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment? Or were they really serious? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances. Dagdag ni Lotok, para sa kanya ay nakababahala ang naging pahayag ng bise. Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Mati-trigger ho ngayon yung instruction, and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakahanap pa raw sila ng iba pang video bago pa man ang November online press conference. Nakita raw nila ang isang press conference noong October 18 ng parehong taon sa Facebook page ng Office of the Vice President. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Maging ang ilang bahagi mula sa November 23 press conference, ipinakita sa Senado kanina. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ano yung significance ng 3 comparisons nito sa investigasyon niyo? Based on these patterns and consistencies in the utterances made by the Vice President, it appears that these statements have tendency to stir up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community. At nang tanungin ng private prosecutor si Lotok tungkol sa depensa ng Vice President na freedom of expression lamang ang kanya naging pananalita. 3 reasons, Your Honor. When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, the First Lady and the former Speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's number 1. Number 2, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Matatandaang nagsampa ng reklamo ang NBI sa Justice Department na nagsagawa naman ng preliminary investigation. Based on your affidavit of investigation, did
the Vice President commit a crime? Based on our Objection, Your Honor, leading. Based on your investigation, Attorney Lotto, Yes, sir. was Yes, there Your Honor. enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, huh? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that. Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Nang questionin na ng mga Senator Judge si Lotto, tinanong siya kung nakitaan ba nila ng motibo ang bise para sa kanyang mga umunay pagbabanta. What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the President and two other people? Meron po bang kayong nakitang motibo? Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya, and then at the same time pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente. Sa isang punto rin ay tila nagkasagutan sina Senator Judge Amy Marcos at Lotto dahil sa ilang typographical errors sa mga dokumentong isinabmit nila sa impeachment trial. November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President. Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso. No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. Inusisa naman ng mga Senator Judge, may kinontrata nga bang tao ang bise para ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker? Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information. Tanong ni Senator Joel Villanueva, paano naman kung hindi matunto ng aktual na assassin? Hindi na ba ito maituturing na grave threat? Sagot ni Lotto, grave threat pa rin ito. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Dagdag na sagot ni Lotok sa mga senador, hindi porket walang assassin na mapatunayan ay wala nang basihan ang kasong grave threats laban sa bise. Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Grave threats can be committed with or without condition. Si Senador Aquino, didiretso na ang depensa. Tila hindi raw niya kasi nakikita sa mga nakalipas na panahon na itinanggi man lang ng bise na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. Sagot ng depensa, wala. Magpapakita raw sila ng ebidensya. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa pagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong gabi, sinita ang NBI dahil sa pagkukulang umano nila sa investigasyon sa pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Pinuna rin ng depensa ang ilang discrepancy o di pagkakatugma-tugma sa ilang dokumento. Saksi si Mark Salazar. Ginabi ang Day 4 ng impeachment trial sa pagsalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Sa cross-examination, binigyan diin ng depensa ang kakulangan ng NBI sa preliminary investigation nito laban kay Vice President Sara Duterte sa reklamong inciting to sedition at grave threat, dahilan para ibalik sa kanila ng DOJ ang reklamo
para sa karagdagang case build-up. We didn't revise the affidavit of investigation. We just produced the affidavits. Hindi ho namin binago, Your Honor, yung affidavit namin. Nag-require ho ang Department of Justice, kulang kayo ng affidavit. Nasita rin ni Senator Judge Erwin Tulfo ang NBI sa kanyang manifestation na ang pagkukulang ng NBI ang dahilan kaya natagalan ang pag-usad ng kaso laban sa Vice Presidente. Sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Hinighlight din ng depensa ang mga discrepancy sa investigation data form gaya ng receive dates at docket numbers. Mga pagkakamaling ayon sa testigong si Attorney Lotoc, DOJ lamang ang makakasagot. The SAM says Department of Justice, correct? It's a very basic question. Again, I don't know, Your Honor. No, based on this document, Argumentative, Your Honor. the only question is, it says Department of Justice, correct? As I've said, Your Honor, hindi ho ako ang nag-file. May inutusan ho ako. Do you see it in the screen and do you Your Honor, see it the in the hard witness- copy? Counsel asked and answered. Move on. That's Okay. the response of the witness. So, will you agree that considering that this was supposed to be received by the DOJ, it is only the DOJ that has the authority to change the date? Again, you asked the DOJ, sir. Wala ho akong Exactly. idea. Marami pa raw uusisain ng depensa sa testigo pero tumayo na si Senator Judge Mig Zubiri para hilinging ipagpabukas na lamang ang cross-exam. We've been here for 6 hours, 2 to 8. May we request maybe counsel for the defense or the body that we just adjourn tonight and continue tomorrow. Bago mag-adjourn, nag-issue ng subpoena ang presiding officer para kay NBI Director Melvin Matibag. Pinaharap siya sa July 20. Bukas, inaasahang sasalang sina Attorney Zuleika Lopez pagkatapos ng testimonya ni Attorney Lotoc. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Blacklisted na ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City ang supplier ng bigas na inirereklamo ng ilang binigyan ng ayuda sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM. 10 kilo dapat ang laman ng kada pack ng bigas pero kulang ng 2 kilo ang nakuha ng mga residente. Saksi si Marisol Abdurrahman. Kumalat na sa social media nitong weekend ang mga bigas na naunang pinamahagi sa Mandaluyong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM. Nakalagay kasing reklamo ng ilang nakatanggap, 10 kilo dapat ang bigas, pero nang timbangin, 8 kilo lang. Ang 72 taong gulang na ginang na ito, excited sa bigas na natanggap sa Barangay Highway Hills sa Mandaluyong City kaninang umaga. Pero nang ipatimbang sa kanyang mga kapitbahay, natukusan din niyang kulang ito ng 2 kilo. Ngayon lang nalaman. Ngayon nyo lang nalaman yan. Kailan binigay sa inyo ito? Ngayon, kanina lang. Kanina lang. Hindi kayo nagduda na kulang? Hindi. Kasi medyo kukuha. Hindi naman namin iniisip na mga kulang yan. Hindi na nagustuhan ng kapwa niya senior citizen ang nangyari. Mali talaga. Dapat ni sakto. Nagpunta kami sa barangay kung saan naabutan namin isa-isang tinitimbang ang mga nakapack na tig 10 kilong bigas. May mga nagrereklamo kanila kasi sa kanila. Ayon sa mga taga-barangay, ibinabagsak sa kanila ang mga sakong ito galing City Hall na actually nakaselyado. At may laman itong tig 5 sakong tulad nito na naka-indicate na naglalaman ng 10 kilo. Pero nang timbangin, kulang din. May tama yung yung sako niya, may butas. May mga butas sa sako, yan po yung kulang sa timbang. Yun, malamang, ito na yun. Kaya nga tayo nagtataka, ba't lumalabas na 9 kilos lang eh? Yung iba po may Kasi, 8 kilo lang. kasi ang nakalagay talaga doon sa sako niya, 10 kilos. I'm very sorry that this has happened, pero alam nyo naman, there's no perfect project. Kakasama lang ng loob na maski na gaano kaganda ang proyekto, ay sinasabotahe ng mga ibang tao. Ang Bawat Bayan Makikinabang ay isang national program ng Administrasyong Marcos na layong palakasin ang mga local government unit at madala ang direktang suporta ng gobyerno sa mga mahihirap at mga vulnerable. Ang mga pamamahagi ng bigas na bahagi nito ay ginagawa rin sa iba pang barangay sa buong bansa. Katunayan, mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang namahagi ng bigas sa isang barangay sa Mandaluyong din. Kaya nagsalita na ang palasyo sa issue. Hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay.
Nakipag-usap na rin umano ito sa Mandaluyong City Hall na nakakaalam-an niya sa nangyari. So ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. Sabi naman ng City Hall na namamahala sa pagkuha ng di pinangalalang supplier, lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lalampas sa 50 sa 29,500 na sako ng bigas ang nabawasan. Ang sinisisi umano ng supplier ng bigas ay ang kanilang driver at pahinante. Umamin yung isa sa driver o yung pahinante. Talagang tinanggal niya na yung driver at yung sa pahinante, and then sabi niya sa akin, whatever problem daw, ipasa ko sa kanya. Kumbaga, papalitan niya or magdadagdag siya. Hindi ito sapat ayon sa alkalde. Hindi enough yan na basta mo lang mapapalitan, sorry na lang. Kailangan kang managot kasi hindi po pwedeng kami lang lahat ang sasagot. Blacklisted na ngayon ang nasabing supplier sa City Hall na hindi namin makuhanan pa ng panig dahil hindi pinangalanan ng City Hall. Ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Senador Rodante Marcoleta maaari nang ilipat sa detention facility matapos ang kanyang gamutan sa PNP General Hospital. Isang linggo nang nakakonfine si Marcoleta kung saan tinatapos ang paggamot sa kanyang mild pneumonia hanggang sa Miyerkules. Pagkatapos nito, pwede na siyang ilipat kung saan itatakda ng Sandigan Bayan. Dr. Jose Pujalte Jr. itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Department of Health. Inanunsyo yan ng palasyo kasunod ng pagbibitiw ni Secretary Ted Herbosa dahil sa kanyang kalusugan. Ayon sa palasyo, malawak ang karanasan ni Pujalte sa pagiging doktor, hospital administrator, guro at lingkod ng bayan. Dagdag dito, mahigit 3 dekada nang nagsusulong ng pampublikong kalusugan si Pujalte. Dating Ateneo head coach Tab Baldwin, inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Inirekomenda yan ng NBI sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng pagkamatay ni na Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinasasampahan din ng reklamo ang 6 na assistant coach at isang physical therapist ng Ateneo men's basketball team. Inirekomenda ring sampahan naman ng reklamong simple negligence resulting in homicide ang athletic director ng Ateneo at ang magkapatid na may-ari at co-manager ng resort sa Dipakulaw, Aurora. Nauna na rin naghain ng rekomendasyon ng PNP-CIDG noong July 1 para sa reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide at reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at iba pang coaching staff. Parehong susuriin ito ng DOJ para malaman kung may sapat na ebidensya at kung anong kaso ang dapat na ihain. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga pinasasampahan ng reklamo. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Matapos ang makasaysayan niyang laban sa Wimbledon Championships, binigyang parangal ng Malacanang si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Saksi si Ivan Mayrina. So, I cannot, I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. Hindi itinago ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghanga kay Pinay tennis sensation Alex Ayala sa iginawad sa kanyang homecoming reception sa Malacanang ngayong gabi. Biro nga niya, nag-imbento sila ng pagtitipon para lang makapagpa-picture kay Alex. Todo puri ang Pangulo sa mga naabot ni Ayala, lalo na itong round of 16 sa Wimbledon na pinakamataas na naabot ng isang Filipino tennis player. Kahanga-hanga raw ang dedikasyon at tibay ng loob na ipinapakita na Ayala. Kinakatawan daw niya ang lahat ng dapat ipagmalaki bilang mga Pilipino. The way you play and the way you comport yourself makes us proud because you show the greatest, best qualities of Filipinos. So you remind us why we are a great race. Ginawaran si Ayala ng presidential citation para sa kanyang tinatamasang tagumpay na ayon sa Pangulo ay simula pa lang para kay Alex. Lubha naman itong ikinagalak at ipinagpasalamat ni Ayala. Sa kanyang bawat laban, tangan daw ni Alex ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino na alam niyang sumusuporta sa kanya. Pangako niya, patuloy na bitbitin ng Pilipinas at mga Pilipino saan man siya makarating.
Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. Maraming salamat po. We are all, 110 million of us, we're all here behind you, willing you on to greater success. If there's anything that we can do to help you even further, just say so, you have it. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nasabat sa Cebu. Pinangunahan ni na NBI Director Melvin Matibag at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa 25 container sa isang pribadong pantalan sa Mandaue City. Wala raw karampatang buwis ang mga sigarilyo at wala ring selyo mula sa BIR. Malaki raw ang nalulugi sa gobyerno dahil dito. Ang kontrabando may kaugnayan din umano sa isa pang shipment na naharang sa Metro Manila kamakailan. Tukoy na ng mga otoridad ang consignee ng cargo at iniimbestigahan na nila. Aminado si Matt Damon na ang pelikulang The Odyssey ang pinakamahirap na pinagdaanan niya sa halos 4 na dekada niyang karera bilang aktor. It was a nightmare in all the right ways. It just required so much effort and expertise from so many people. We all were pushed harder than we've ever been pushed. Gaganap si Matt bilang ang bidang si Odysseus. Ang Odyssey, ang Greek epic ng paglalakbay ni Odysseus, pauwi mula sa Trojan War. Pinuri naman si Matt ng kanyang co-star na si Tom Holland, na gaganap bilang anak niyang si Telemachus. Just his optimism and his joy and his passion for the work. It feels like that hunger and drive to achieve something that has never been done before was exactly what it would have been like at the beginning of his career. No makeup artist? No problem. Para sa isang nanay sa Batangas. Dahil ang nagsilbing makeup artist niya, ang kanyang 3 anak na lalaki. Ayon kay Youth Scooper John David Misahon, hindi sanay mag-makeup si nanay at ayaw rin magpaayos sa salon. Pero di naman sila papayag na di plakado si mother sa kanyang ninang duty sa isang kasal. Noong nakita ni John David na hindi maganda ang makeup ng nanay sa kanyang sarili, pinaghilamos niya ito at silang 3 magkakapatid ang nag-makeup sa kanya. First time nilang mag-makeup pero masaya naman daw ang kanilang mommy sa resulta. Sabi nga ng ilang netizen, princess treatment lagi ang mama. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Mariz Umali. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.